Alam mo yung feeling na dati, excited ka palang marinig yung boses niya? Tapos ngayon kahit magkatabi na kayo parang magkaibang mundo pa rin? Kung naramdaman mo na yan, hindi ka nag-iisa. Karamihan sa mga lalaki, akala nila kapag nakuha na nila yung babae, tapos na, mission accomplished, pwede nang mag-relax, pwede nang bumalik sa dati. Pero ang totoo, doon palang nagsisimula ang tunay na laban. Hindi sa labas, hindi sa ibang lalaki, hindi sa third party. Ang kalaban mo, ang sarili mong pagkakomportable, ang sarili mong katamaran na alagaan pa yung apoy na ikaw mismo ang nagsindi. At kung hindi mo malalaman kung paano panatilihin yung init ng pagmamahalan nyo, isang araw, gigising ka na lang na malamig na ang kama mo kahit katabi mo pa siya. Kaya ngayong video na to, pag-uusapan natin ang 5 stoic na prinsipyo na tutulong sa'yo na hindi lang mapanatili, kundi palakasin pa ang apoy ng relasyon mo. Walang drama, walang pagmamakaawa, puro gawa. Kilala mo si Marco. 3 taon na silang magkasama ni Angela. Noong una parang pelikula. Laging may sorpresa. Laging may kwentuhan hanggang madaling araw. Laging may effort. Pero ngayon, pag-uwi ni Marco, diretso sa kama. Diretso sa cellphone. Minsan hindi na niya napapansin na iba na ang buhok ni Angela. Hindi na niya naririnig yung maliit na buntong hininga ni Angela tuwing gabi. Hindi naman nag-away sila. Walang malaking problema, walang third party. Pero yun nga ang mas nakakatakot. Yung unti-unting paglamig na hindi mo namamalayan hanggang sa wala nang maiinit pa. Isang gabi habang kumakain sila ng tahimik, sinabi ni Angela, "Marco, masaya ka pa ba?" Hindi sumagot si Marco. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. At doon niya na-realize, hindi pala niya nalagyan ng pansin yung pinaka-importanting bagay sa buhay niya. Maraming lalaki ang katulad ni Marco. Akala natin kapag stable na okay na. Kapag walang away maayos na. Kapag nandun pa naman siya secure na. Pero ang katotohanan, ang relasyon ay hindi tulad ng bato na kapag nilagay mo, nandun na habang buhay. Ang relasyon ay tulad ng apoy. Kailangan mong patuloy na lagyan ng gatong, kundi mamamatay. At ang Stoic philosophy, hindi ito tungkol sa pagiging malamig o walang emosyon. Kabaligtaran. Ang tunay na Stoic ay alam kung paano maging presente, kung paano kontrolin ang sarili, at kung paano alagaan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Isipin mo to. Araw-araw nagbubuhos ka ng oras sa trabaho, sa gym, sa mga barkada, sa career mo. Pero kailan ka huling nag-invest ng oras ng tunay na oras sa relasyon mo? Hindi yung kasama mo lang siya sa kwarto habang nakascroll ka sa TikTok. Hindi yung magkasama kayo sa mesa pero pareho kayong nakatingin sa sarili niyong mundo. Pag-isipan mo. Kung ganito ang ginagawa mo sa trabaho mo na pumapasok ka lang pero walang effort, walang initiative, walang improvement, gaano katagal bago ka tanggalin? Bakit sa relasyon, akala natin okay lang yung ganon? Si Seneca mismo ang nagsabi, hindi tayo pinagkaitan ng oras, sinasayang natin ito. At iyon ang ginagawa ng karamihan sa atin. Sinasayang natin yung oras na dapat ginagamit natin para patibayin yung pundasyon ng relasyon. Ang resulta, yung babae mong dati masayahin, ngayon tahimik na. Hindi dahil galit siya, kundi dahil pagod na siyang mag-effort mag-isa. Yung dating nagsusori ka agad kapag nagkamali ka. Ngayon mas pinipili mong maging tama kaysa maging mapayapa. Yung dating inuuna mo siya. Ngayon, kasama mo na lang siya sa listahan ng mga responsibilidad mo. Hindi na bilang inspirasyon. At ang pinakamasakit, hindi mo man lang namamalayan na nangyayari na pala ito. Kasi ganon ang paglamig, hindi naman biglaan. Parang yelo na unti-unting tumatakip sa bintana. Hindi mo mapapansin hanggang sa hindi ka na makakita sa labas. Bumalik tayo kay Marco. Pagkatapos ng gabing yon, nung tinanong siya ni Angela kung masaya pa ba siya, hindi na siya natulog ng maayos. Kinabukasan sa opisina naghanap siya ng sagot. At doon niya nadiskubre ang isang ideya mula kay Marcus Aurelius na binago ang lahat. Prinsipyo number 1. Gawin mo ang bawat araw na parang huling pagkakataon mong mahalin siya. Sinabi ni Marcus Aurelius, kapag gumising ka sa umaga, isipin mo kung gaano kalaking pribilehiyo ang mabuhay, ang huminga, ang mag-isip, ang mag-enjoy, ang magmahal. Hindi mo kailangang maghintay ng Valentine's Day o anniversary para maging presente. Ang tunay na Stoic ay naiintindihan na ang bawat araw ay regalo.
At ang bawat araw na hindi mo inaalagaan ang relasyon mo ay isang araw na hindi mo na mababawi. Ano ang ginawa ni Marco? Simple lang. Kinabukasan bago siya umalis papuntang trabaho, hinarap niya si Angela at sinabing, "Ang ganda mo ngayong umaga." 3 salita. Walang kahit anong grand gesture. Pero napansin ni Angela. At ngumiti siya, yung ngiting matagal na niyang hindi nakita ni Marco. Prinsipyo number 2. Kontrolin ang ego mo. Isa sa mga pinakamalaking pampumatay ng relasyon, ang pride. Sinabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang bumabagabag sa tao, kundi ang kanilang pagtingin dito. Maraming lalaki, kapag nagkaaway mas gusto nilang manalo sa argumento kaysa manalo sa relasyon. Mas pinipili nilang maging tama kaysa maging masaya. Si Marco dati ganun din. Kapag may sinabi si Angela na hindi niya nagustuhan, automatic ang depensa, automatic ang palusot, automatic ang hindi naman ganun yon. Pero natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi yung panalo ka sa bawat debate. Ang tunay na lakas ay kayang sabihing, "Tama ka, sorry, gagawin ko ng mas maayos." Hindi yan kahinaan. Iyon ang pinakamataas na anyo ng disiplina, ang pagpili na protektahan ang relasyon kaysa protektahan ang ego. Prinsipyo number 3. Maging consistent, hindi lang impressive. Maraming lalaki magaling sa simula. Grand gestures, bouquet of flowers, romantic dinner, pero ang consistency, doon bumabagsak. Ang stoic na lalaki ay hindi naghahanap ng isang malaking momento para patunayan ang pagmamahal niya. Ang stoic na lalaki ay gumagawa ng maliliit na bagay araw-araw na walang humihiling sa kanya. Kumuha ng tubig para sa kanya bago siya humingi. Tanungin mo kung kumain na siya, hindi dahil obligasyon, kundi dahil tunay kang nagmamalasakit. Pakinggan mo siya nang hindi ka nag-iisip ng sasabihin mo pabalik. Pakinggan mo siya para maintindihan, hindi para sumagot. Si Marco nagsimulang gumawa ng maliit na listahan sa isip niya. Hindi listahan ng mga reklamo, kundi listahan ng mga bagay na pwede niyang gawin para mas gumaan ang araw ni Angela. At ang natuklasan niya, hindi pala kailangan ng malaking effort. Kailangan lang ng patuloy na effort. Prinsipyo number 4. Huwag mong hayaang maging ordinaryo ang presensya mo. Ito ang isa sa mga pinakamapanganib na bagay sa matagal na relasyon. Yung nasanay ka na sa isa't isa hanggang sa hindi mo na napapansin ang halaga niya. Sinabi ni Marcus Aurelius, huwag mong gawing ordinaryo ang mga bagay na hindi ordinaryo. Ang katotohanan, ang katabi mo tuwing gising ka ay pumili na ikaw ang katabi niya. Araw-araw, pinipili ka niya. At ang tanong ay, ginagawa mo ba ring maramdaman sa kanya na pinipili mo rin siya? Hindi yung sinasabi mo lang, kundi yung nararamdaman niya sa mga aksyon mo. Si Marco, nagsimulang tingnan si Angela hindi bilang girlfriend ko na parang label lang, kundi bilang isang tao na may sariling pangarap, sariling takot, sariling mundo. At nagsimula siyang mag-curious ulit. Nagsimula siyang magtanong. Nagsimula siyang makinig. At doon bumalik ang spark. Hindi dahil nagbago si Angela kundi dahil nagbago ang tingin ni Marco. Prinsipyo number 5. Ang pagmamahal ay desisyon, hindi lang damdamin. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang damdamin ay tulad ng alon, may araw na mataas, may araw na mababa. Merong araw na excited ka sa kanya, meron ding araw na iiritahin ka kahit sa paghinga niya. Pero ang tunay na stoic ay naiintindihan na ang pagmamahal ay hindi yung nararamdaman mo sa magandang araw. Ang pagmamahal ay yung ginagawa mo sa masamang araw, yung pumipili ka pa ring maging mabait kahit pagod ka. Yung pinipili mo pa ring intindihin siya kahit hindi mo maintindihan. Yung pinipili mo siyang mahalin kahit hindi siya madaling mahalin sa araw na yon. Yun ang pagmamahal na tumatagal. Hindi yung base sa kilig, kundi yung base sa desisyon, araw-araw, paulit-ulit kahit walang audience, kahit walang pumalakpak. Kaya ngayon tanong ko sa'yo, ikaw ba ay tulad ng dating Marco? Nandoon pero wala talaga? O handa ka nang maging yung lalaki na araw-araw? Pinipili niya ang relasyon niya, hindi dahil kailangan kundi dahil alam niyang ito ang pinakaimportante. Hindi mo kailangan ng perfect na relasyon. Kailangan mo lang ng disiplina na alagaan ito araw-araw. Gaya ng sinabi ng mga Stoic, ang buhay ay maikli. Ang oras ay hindi naghihintay. At ang mga tao sa paligid mo ay hindi forever na nandyan. Kaya huwag kang maghintay na lumamig pa bago ka kumilos. Simula ngayon maging presente. Kontrolin ang ego. Maging consistent. Huwag i-take for granted. At piliin mo siyang mahalin, hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. Kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo at i-subscribe ka sa channel na to.
para sa mas marami pang stoic wisdom na matutulungan kang maging mas matibay, hindi lang sa relasyon kundi sa buhay. At kung may kakilala kang lalaki na kailangan marinig ito, i-share mo. Baka ito yung hudyat na kailangan niya. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panunood.